Pinalagan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pag-iwas umano ng China sa mga katanungan kaugnay sa naarestong Chinese nationals dahil sa kanilang illegal activities sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, nakabatay lang sa ebidensya ang operasyon ng mga otoridad sa isang steel company sa Misamis Oriental dahil sa umunoy paggamit ng mga ito sa hazardous materials at paglabag sa immigration regulations. Maging sa isang Senate hearing, lumabas din umano ang panghihimasok ng embahada sa mga proseso ng bansa at nagbanta pa sa mga Pilipino. Nagugat ang palitan ng tirada sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa pag-aresto ng Beijing sa higit 100 Pilipino dahil sa iligal umanong pagtatrabaho o paninirahan sa China. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Defense Secretary Gibo Teodoro. Magandang gabi po, Secretary. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat na nanonood. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sec, alam po na natin na hindi kayo, o yung DFA kasi dapat ang lead agency sa pakikipag-ugnayan sa mga estado ng mga Pilipinong inaresto sa China. Pero baka lang po may update from your end. Wala po akong update at kung ito ay OFW, no? Hindi lang DFA pero baka ang jurisdiction rin ay nasa DMW. Okay. So depende sa status ng mga nandoon na Pilipino na di umino'y inaresto sa China. Earlier, Secretary, extortion and blackmail po yung description nyo sa pag-aresto ng China sa mga Pilipino doon na allegedly illegal na nagtatrabaho at naninirahan sa China. Bakit nyo po nasabi yan? Kaugnay yan ng revelation ni Undersecretary Acorda din sa Senate hearing. At ang latest statement nila laban sa akin personal, no, yung Foreign Ministry na the Filipinos will bear the brunt. Anong kinalaman ng mga Pilipino kung hindi naman sila gumagawa ng labag sa batas? No? Ang mga operations dito laban sa substandard at maduming steel na manufacturing na 4 na yan. Kahapon ay sa Davao na tumbok ng otoridad ang Mighty Steel, no? Ang aktibidades nito ay illegal dahil ito ay nagbebenta ng substandard steel na hindi malinis. May kahalong mga baka mapanganib na mga chemicals. Pangalawa, nagpupulot ito hindi lang sa hangin at kung hindi, yung sandya nagtatapon ng untreated water sa ilog at sa seafront. Pangatlo, itong mga to ay natumbok, lalo na dun sa Sandya, may PPE ang mga Chinese workers. So alam na nila peligroso. Pero ang mga Pilipino na workers ay walang proteksyon. Kaya biktima talaga ang mga Pilipino. So regardless... ito pa. Okay, go ahead. Ito pa, no? Pagkatapos na mahuli itong mga to, pinababayaan nila yung mga trabahador. So, inaalagaan ng gobyerno to. Sa kabila niyan, milyon-milyon ang gastos nila para sa mga abogado imbis na mapunta sa trabahador. Kaya hinihikayat natin ang ibang ahensya ng gobyerno na kumuha ng kaso na makarecover ng danyos. So, for the benefit of the workers, no? So, ibig niyong sabihin parang retaliation. Itong... Ano pa nga ba? Hindi ba binalaan na si Undersecretary Acorda at aktibo na nakikialam ang matataas na opisyal di umano ng embassy ng China dito sa mga nahuhuli na ito. Tapos, ang kanilang ginigiit lagi, dokumentado ito. Sa kabila ng wala naman ang mga dokumento sa posisyon ng mga Chinese workers pag hinuli. Dumadating ito huli. No? So, pagka wala sa kanilang kontrol ang kanilang dokumento at marami sila, para sa akin, telltale sign ng human trafficking yan eh. And regardless, Secretary, kung Chinese o hindi, may ginagawang illegal sa Pilipinas, dapat talaga ay nire-raid, inaaresto. Lalo na, bago ma-raid ito, nag-a-apply ng search warrant sa judge ang NBI. So, sinisiyasat ng mabuti
ng isang huwes ang ebidensya na nakalap bago ito salakayin. At napakahirap kumuha ng warrant dahil ito'y binubusisi talaga ng huwes. No? So hindi basta-basta ito masasalakay. At ang raid nito ay batay sa violations ng mga environmental laws at yung nuclear laws. At ang facility ang sinasalakay. Nagkakataon, nandoon ang mga ito na lumalabas na principals itong mga to. And just to clarify, Secretary, there is no deliberate effort to run after Chinese nationals dito sa Pilipinas, regardless of their activities. Wala kasi hindi ba nga nag-i-invite nga tayo ng lehitimo ng mga turista. So, depende yan sa gawain. Because hindi mo magagawa yon dito sa bansa natin, hindi katulad sa kanila, kung walang violation. Kahit na immigration laws, na ang sa immigration law natin, walang karapatan kahit sinong dayuhan na maiwan dito, pribilehyo yan Hindi basta-basta mong masaserban yan ng BI ng deportation order kung walang ginagawang kasalanan. And Secretary, if you consider this activity or yung arrest ng mga Pinoy sa China as a retaliatory activity, nangangahulugan na yung ating tensyon ay hindi na lamang ba sa karagatan? This goes beyond that na already. Baka nag-uumpisa doon, kaso syempre, dahil ayaw talaga ng China na umamin na mali sila kung ano-ano na lang ginagawa. Kaya dito sa mga kaso na ito, at sa iba, ako ang ginagawa nilang dahilan. Kaya nga, aking sinagot kanina, sagutin nila muna ang fundamental questions. Pinagtatakpan nyo ba na illegal ang ginagawa? Puwera lang kung ang definition nila ng legal ay kasama dito ang pagbebenta ng substandard na bakal at pagdudumi ng Pilipinas. Kung sa bokabularyo nila legal yon, ay di rin tayo magkakaintindihan. Okay. So, yung ganitong actions po ba, Secretary ng China, may dapat bang ikabahala yung mga Pilipino na nagtatravel o nagtatrabaho dyan sa China sa ngayon? Because, of course, kung... Eto, sa katanungan na yan, hayaan ko na muna ang DMW at DFA ang humusga niyan. Ito lang masasabi ko, hanggat sa may illegal na ginagawa ang mga dayuhan, sasalakayin yan. Okay. And in the past years po, naungkat itong mga usapin ng Chinese spies. Kamusta po yung pagbabantay nyo dito? Are we monitoring more? Kamusta po ang status nito? Well, patuloy natin na tinitignan yan, katunayan, hindi ba nagkaroon ng mga news reports na ginagamit ng China ang educational exchanges na sa paraan na hindi tama. Lalong-lalo na yung university na Jinwu yata, doon nanggagaling yung mga trine-train na language teachers at siya ring ang naglabas ng pag-aaral, kunwari na ang Batanes ay parte ng China. Ang Australia, kamakailan lang, ay nag-cancel ang ang Foreign Affairs Minister ng Australia ng dalawang Australia-Chinese partnerships dahil ito ay lumabag sa kanilang national security law. So hindi ko iniimbento ito. Sa ibang mga bansa nangyayari din to. At kailangan bantayan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Defense Secretary Guy Botidoro. Thank you, sir. Salamat din po. Salamat po.